Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Linggo, April 19, 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang bagyo na ating minomonitor na may international name na Sinlaco ay bagya pa nga pong itong humina na kung saan naging severe tropical storm na lamang ito na may taglay na hangin na umabot sa 110 km per hour, samantalang may pagbugso naman na umabot sa 135 km per hour. Samantalang kumikilos ito pahilagang silangan sa bilis na 15 km per hour na kung saan bahagya na nga po itong lumalayo ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan posible pa nga itong humina at lumabas na ng ating tropical cyclone domain or yung na kung saan nga po kapansin-pansin na nga po ang paghina nitong ating bagyo na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit ang low pressure area nating minomonitor sa may silang bahagi ng Mindanao ay nananatili pa rin ito sa kanyang lokasyon or stationary yung kanyang lokasyon. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga posibilidad na pagbabago at sa posibilidad na kung ito ay lalakas o kaya naman matunaw sa mga susunod na mga araw o kaya naman malusaw sa mga susunod na mga oras. Kaya naman maging alerto at updated lang po tayo sa mga pagbabago sa magiging lagay ng panahon or outlook natin sa mga susunod na mga. Dahil lagi nating tatandaan na ang panahon ay maaaring magbago anumang oras. Kaya naman maging alerto at updated po tayo sa mga bagong ulat na aming ilalabas. Dahil nga po sa climatological track sa buwan ng April ay meron tayong mga senaryo na lumilis lamang po at posible rin dumaan dito sa ating bansa. Kaya naman ang mga kababayan natin na hindi pa nakakaalam sa mga posibilidad na mga track ng bagyo sa ngayon buwan ng April ay narito po ang image upang sa gayon inyong makita kung ano nga ba ang posibilidad ng mga pagdaan ng bagyo sa ating bansa. Na ating makikita sa pinakaunang senaryo natin na mayroon na pumapasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility na kung saan meron din lumiliis na kung saan ito na nga po ito yung bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At mayroon din tayong pangalawang senaryo na lalapit ito ng ating Philippine Area of Responsibility dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at sa may Visayas. Posible rin na tumawid dito sa may silangang bahagi ng Visayas patungo naman dito sa area ng may Maropa area at mayroon din dito sa patungo dito sa may Palawan area. Na kung saan ito po yung mga senaryo natin sa posibleng daanan ng mga bagyo sa buwan ng April. Sa mga hindi pa nakakaalam, ngayon po inyong makikita, yan po yung pinaka-posibleng daanan ng mga bagyo na nabubuo. Kaya naman maging alerto at updated lang po tayo sa mga panibagong ulat panahon upang sa yun makapaghanda po tayo sa mga posibilidad na mangyayari at sa magiging laki ng ating panahon bawat oras. At para naman sa magiging lagi ng panahon dito sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa may Luzon, inaasahan pa rin po natin ang maliwalas na panahon dito sa may area ng Batanes, Apayao, Cagayan Valley Region, Abra, Kalinga, Isabela, Mountain Province, Ilocos Sur, Ifugao, at dito sa may area ng La Union. Na kung saan mababa ang tsansa ng mga pag-ulan dahil po yan sa epekto pa rin ng ridge of high pressure area na inyong makikita sa pinaka-satellite image natin. Samantala, dito naman sa malalabibang bahagi ng Luzon, inaasahan po natin ang makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon na sinasamahan ng maulap na papurin na may mga localized thunderstorm o kaya naman mga light rains na mga pag-ulan. Lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Legazpi, inaasahan po natin ang 23 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasahan agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Tugigaraw, inaasahan pa rin po natin ang mainit na panahon na kung saan umaabot pa rin po ng 23 hanggang 37 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura na kung saan mapanganib po sa ating mga kababayan na tatrabaho sa matinding sikat ng araw o kaya naman sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Kaya naman aming pinapaalala na uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating pangangatawan upang makaiwas po tayo sa epekto nitong matinding panahon.
Samantala, para naman sa may agwat ng temperatura dito sa may lawag, inaasahan pa rin po tayong maalinsangang panahon na umabot sa 23 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio 16 hanggang 25 degrees Celsius, Metro Manila 24 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Tagaytay 22 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, dito po sa Palawan, posible pong makaranas ng mga localized thunderstorm o bagyang maulap na papurin. At pagsapit ng hapon at gabi, may mga isolated rains o mga light rains o mga mahinang mga pag-ulan o pag-ambon. Lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman maging alerto lang po tayo at makaiwas po tayo sa pagbabago-bago ng panahon na siyang nakakapekto sa ating kalusugan. Lalong-lalo na po mahina ang ating immune system, kakaroon tayo ng mga pagsipon, ubo at lagnat. Kaya naman maging alerto po tayo at ugaliin pong uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating pangangatawan. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, meron pa rin po tayong inaasahan ng mga malinsangang panahon na umabot sa 24 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Kalayaan Islands, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inaasahan po natin na posible pa rin makaranas ng bagyang maulap na papurin na sinasamahan ng mga light rains, lalong-lalo na po yan dito sa may silangang bahagi ng Visayas. Sa lugar po yan ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran ay posibleng makaranas po ng bagyang maulap na papurin na sinasamahan ng mga light rains pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa mga nalalabing bahagi pa ng Visayas, sa area naman na yan ng Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Siquijor ay makakaranas ng maaliwalas na panahon na mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. At para naman sa magiging agwat ng temperatura, dito sa may Iloilo, 24 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Cebu, 25 hanggang 32 degrees Celsius, Tacloban 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura, na kung saan iba yung paghahanda at pag-iingat po ang ating mga pinapayo sa ating mga kababayan dahil sa mga matitindi pa rin ang temperatura na ating inaasahan ngayong araw at sa mga susunod pang mga araw. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan pa rin po natin na posible pa rin makaranas ng mga localized thunderstorm, lalo na dito sa may area ng Sorsogon, Davao, ay inaasahan pa rin po natin ang mga light rains or mga isolated na mga katamtaman ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi dahil sa mainit ang temperatura sa umaga, nagkakaroon ng evaporation ang ating panahon at nagkakaroon ng temperatura na siyang nagdadahilan naman pag nag-evaporate yung ating panahon ay nagkakaroon tayo ng mga cloud cluster na siyang nagpapalo naman ng mga isolated kapag ito ay pulo-pulo at fully develop ang kanyang mga localized thunderstorm. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Cagayan de Oro, 24 hanggang 32 degrees Celsius, Davao, 24 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Zamboanga, 24 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Na lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa ating panahon dahil po sa mga pagbabago-bago na lagay ng ating panahon. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gilwaring sa kahit anong baybayin ng ating seaboard, na kung saan kapansin-pansin na nga po habang lumalayo naman itong bagyo na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay siya naman na bagya naman lumalayo ang mga mataas na mga pag-alon dito sa ating seaboard. Kaya naman yung baybayin ng ating karagatan o dalampasigan ay bahagya ng magiging banayan ang mga pag-alon. Dahil po sa paglayo nitong bagyo na ating minomonitor na may category pa rin na Severe Tropical Storm category, na kung saan meron po tayong inaasana lang na mga taas na mga pag-alon na umabot po yan sa 1.5 ang taas ng mga pag-alon. Kaya naman moderate to rough sea condition pa rin dito sa may
seaboard ng ating bansa. Sa malayo po yan sa ating baybayin. So sa mga seaboard po. Samantalang dito naman sa may kanlurang bahagi ng ating bansa ay nasa natin mga banayad pa rin ang mga pag-alon. Na malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan, mga isda. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po ang ating mga pinapaalala dahil sa mga localized thunderstorm. Kapag mataas po ang thunderstorm or malakas ay inasahan po natin bagyang tumataas ng mga pag-alon sa ating karagatan. Kaya naman papanganib pa rin po sa mga kababayan natin na may mga maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot sa may mga moderate to rough sea condition na lagay ng panahon ng ating karagatan. At yan nga po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw. At yan nga po ang pinaka-latest update natin ngayong araw ng Linggo, April 19, 2026. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto upang sa gayon makaiwas po tayo sa mga pagbabago ng panahon at sa epekto ng mga panahon. And ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong suporta at panonood. God bless.